Praise your name, Lord. Yes, so God, thank you sa kapayapaan, Panginoon, sa kasayahan ang nasa piling mo, O Diyos. And thank you, Lord, sa pagkakataon na ito na muli mo akong gagamitin sa iyong gawain, O Diyos. Bless me, O God. Bless your people, Lord, as we bless your name. In Jesus' name, O God. Amen and amen. Lord, glory to Jesus. Hallelujah. Maya Payabak po. Ay, may Tagalog pala tayo. Dapat Tagalog ako. Magandang umaga po sa bawat isa. So, this is your DJ Ma'am Lee. Parang nasa radyo niya po. Praise the Lord. Glory. Dadalang ko na mo po kay Ngaili at salamat king Diyos. At dinenan na akong kapayapan at Ginoo din anong kapayapan na ako patuturan mo kung mayap masales ulintik do ko bukas king kaya kang ministry Lord. Para po kayong kalaman na ning babat meto. Joy, yung bali medyo bonus namin nawala ka sa ATM nawawala. My goodness, no? Transaction canceled tapos transaction canceled nung Friday. Tapos kahapon, subukin kong pumindot. Wala na yung pera. No, so, sana, in Jesus' name, ma-retrieve tomorrow na magre-report ako sa bangko. Makanyan man, sabi ko, medyo malungkot ko Ginoo ako, ling isipan ko rin yung pamilya ko, karing staff kay radyo ko. Kaya po, pero praise God, ay niya pala Mama Aushit ang metong pong listener kay America. Pepa Dalaya. Wow. Praise the Lord. Paingitang kay kaninining metong fanta mo kay bandang Italy, kay Italia. Banta dagdagan na lang. Amen. So, kita pong kaya katamong programa kayong Radyo Pamilyang Kapampangan. Banang po talaga pamilya kami. Pamilya. Then hanggang kayabe po kitang kaya kaming GC kapamilyala. At paparalala po bang kanita rin kaya katamong staff. Atin na kanong pagmerienda. Amen. So, praise the Lord. O ini po, ito yung kasayahan ng nakay Kristo. Yung wala ka nawala yung pera mo pero nagagawa mong tumawa. At kahapon nga na namalengke kami. Sabi ko, bakit itong mga oranges at saka apple nasa mesa, ba't hindi nyo ipasok sa ref? Mami, wala nang kasya sa ref. Praise the Lord! Sabi ko, nakasalamat Ginoo. Sabi ko, maraming salamat Panginoon. Lapo-lapo, na umaapaw ang grasya mo sa amin at wala kaming paglagyan, o Diyos. Praise God. So, tatanong yung ref namin, yung pinakamataas, yung malaki. Pero wala kaming paglagyan ng blessing ni Lord. Tapos nawawala pa yung pera. Amen. Praise God. So, nagagawa pa nating tumawa at sapat-sapat po ang ating Panginoon. Kaya po, sapat-sapat po ang ating Diyos. Ngayon, kapag nakuha natin yon, wow, merry talaga ang Christmas ng mga pagbibigyan natin. Do ang totoo po, hindi naman sa pagyayabang, may binili na po akong mga ipamimigay. No? Nagpapalit na tayo ng tiga-20. 50. Nagpapalit na tayo. No? Sana po ma-retrieve ko yon para mas dumarami yung magiging masaya sa Pasko natin. Hallelujah. Glory. So, ang ating pong, the covenant of salt. Meron po palang covenant of salt. Ngayon ko lang, kasi last week, narinig ko kay Pastor Erwin na ako. Brother Erwin. Pastor na yan, brother. You are the light of the world. So, dapat tayong magliwanag sa mundo, magliwanag sa ibang mga tao. Amen?
At sana nga nakikita nyo yung liwanag ko. Hallelujah. Instead na, despite of na may cloud, dark cloud na gustong mag-cover sa akin, sana nakikita ninyo yung liwanag ng Diyos sa akin. So sabi ko nga sa pagpipray ko kagabi, ano to Lord? Sino bang sumusubok sa akin? Sinusubukan ba ang aking pananampalataya, Panginoon? Kaya nga sabi ko sa iyo, kindly pray for me. I am distracted. No? Distracted ako. So anyway, God is good. Nepo, God is good all the time. Hallelujah. So there is the covenant of salt na ang ibig sabihin po niyan ay everlasting covenant ng Panginoon sa atin. So, ang akin pong pinaka verse dito ay 2 Chronicles 13:5. Yan po. Ought ye not to know that the Lord God of Israel gave the kingdom over Israel to David forever, even to him and to his sons by a covenant of salt. Wow, meron palang covenant of salt, no? Hallelujah. So, speaking of salt, yan. So, si Brother Erwin, diniscuss niya yung light. Ngayon, pag-uusapan natin dahil magluluto tayo. Marami tayong iluluto. Nepo, pero ako, hinay-hinay na po ako ngayon. Kasi Paskong-Pasko last year, nasa hospital ako. No, na-confine po ako sa mga niluto ko na bawat luto, tinitikman. Siyempre, kinakain, napaparami, no? Oy, make sure, tapping ka na akong sugar, ang high blood, may sabi, may confine ko po. Pero ngayon po, hinay-hinay tayo. Kahapon, tinest ko yung aking sugar, 120 lang, despite of na kumain ako ng fruit cake. No? So, Diyos ko, manyaman nga ng pamangan niya. Ay, sana, ang dalangin ko sa Diyos at pinapasalamatan ko na isang taon na niya akong iningatan at hindi ako na ospital ulit. Hallelujah. So sabi nga, sa paggising pa lang natin and every time I wake up, magmula nung na-hospital po ako, I always thank the Lord. Yan po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at nagising ako ng hindi nahihilo. Hindi po ako pantay ang aking mundo. Hindi kagaya ng dati na umiikot. Hindi ako makatayo. Praise the Lord. So, speaking of salt, yan, alam na alam ni Brother Irvin yan. Ang salt ay pampalasa. It flavors the food, no? So, imagine ang mundo na walang salt, walang asin. Ay Diyos ko, katabang. No? Ang tabang naman, walang lasa. No? Yung gulay, may lasa nga, matamis naman. Di ba? So, kailangan din ng konting salt ang gulay para sumarap. So, food without salt is tasteless. Walang lasa. Parang life without God. No? Wherein ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lasa. Pinapalasa niya tayo, no? So life without God is useless also or lifeless. Kung wala ang Panginoon na salt giver sa atin, siyang nagbibigay lasa sa ating buhay. Actually, kung talagang hindi ako Kristiyano, no? Ano ba yung gagawin ko kung mawalan ako ng gano'n? Siyempre, hindi ka makakatulog, worried ka. Makanano yung Pasko. Isipan mong masalese. Pero God is good. Praise the Lord nga po. So, ang Diyos ay tunay na mabuti. So, life without God, kung wala ang Diyos sa atin, ang buhay ay walang kabuluhan. Nga po. So, God is the salt giver. So, we ought to give it back to Him as offering. So, kung ang Diyos, siya ang nagbibigay lasa, kasayahan, no? Delicious flavor sa atin. We ought to give it back, that salt, to Him. No? So,
Sabi rito, every offering shall have salt. No? Every offering dapat. Dun sa ano yun eh, saan ba yun? Leviticus 2:13. Pakisuyo. Uy, kami na ni nga po. Amen, praise God. Nakasalamat at mayap la rin ako ko'y metong po. Akit na akit yung kayitang blessing ng Lord. Mga takutan ko po na mag-obisi, yambi, at metong tabunin taba. Grabe yan. So sabi po rito sa Leviticus 2:13, and every oblation of thy meat offering shall thou season with salt. Neither shall thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all thine offerings thou shalt offer salt. Wow naman. No? So lahat ng ating ino-offer, dapat daw may salt, may lasa. Amen. So every offering shall have salt, shall be delicious. Naalala ko nga po ito habang sinusulat ko pag nagpipray si Jay, sabi niya, Lord, sana ingke kaming ganggawan, Lord, daptan maging mabanglong samyuk ingke kayong harapan. No? Mabangong samyuk. Dito ko naintindihan yung mabangong samyuk, no? Shall have that delicious smell, no? Delicious aroma, yan. Hallelujah. So every offering shall be delicious, shall have life, may buhay. Nepo. So paano ba yung may buhay? Yan. So kanina yung kanta natin, may buhay, ang ganda ng kanta natin unang Tagalog, no? So kahit na daw medyo nanghihina ka, tama ba yun? Medyo nanghihina ka, pero dapat maging masaya ka, no? Pinapasaya tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. So, from the opening prayer, opening prayer pa lang, kailangan may buhay. No? We are so very excited. From the worship, yung ating pagsasamba, kailangan may lasa, may buhay. No? Masaya tayo. The offering, kailangan masaya tamo pong mag-offer. So ako po nandun kaya po Penya na Sister Laura lapitan na ako, ma'am ning itang kaya contribution. Sabi ko, Sister Laura, ining ka na ako, andyan. Andyan may wala ako pera. Hallelujah. Praise God. At salamat sa Diyos, ang aking mga anak ay akala ko wala silang ibibigay. Naglalabas na rin ako ng pera para sa kanila. Pero mami ako na. Wow, sabi ni Rose. Praise the Lord. So, yung grasya, no? Pati sa mga anak natin ay nandyan, umaapaw. Hallelujah. So, let us offer, no? Let us offer happily. Yan. At the last meeting nga, sabi ko, wala bang pinagbilin sa akin na parapol? Tulad si Ate Laura. Ay, bisa ka mag-raffle? Sige, sabi ko. Praise the Lord. So, meron po tayong medyo parapol, no? Ibibigay na pang raffle yan. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, pinili ko na yan. No? So yung nawala sa akin, ano lang yun Sabi nga ni Lord, and all these things shall be added unto you. Naniniwala po ba kayo ngayon? Hallelujah. Praise God. Yabo. So, the offering, the word, kailangan masaya tayo, nakatono ang ating puso, ang ating espiritu sa ating Diyos kapag tayo'y nandito sa harapan at nagdi-deliver ng kanyang mensahe. Up to the closing prayer should be delicious and acceptable, no, to God. Yan. No? So, kamukha ng pagkain, kung walang lasa, matutuwa ka ba? Naninilimutin ka ngayon ng lasa yung mahit. Pupuntakin. No? Kapag walang lasa yung pinakain sa atin, dalang-dala tayo, hindi na tayo makikikain. Tama. So, sabihin nyo man po na maarte kaming pamilya, hindi po kami ganong nakikipamista dahil kapag natikman na namin,
marunong pa ako magluto dyan. No? Marunong pa ako magluto dyan, masarap pa akong magluto. No? So, mas masarap pa yung bumili ka na lang ng sarili mo sa bahay mo iluto at pagsaluhan yung pamilya. Yun. So, hindi nga po, ako, lalo na ako, hindi ako ganong nakikipamista talaga dahil pag alam ko na yung nag-iimbita sa akin. Parang yung nag-invite sa akin noon dahil taga Sasmuan. No? Talagang mahigpit ang imbitasyon sa akin sa Sasmuan. So, alam ko naman ang Sasmuan, mga ano yan, mga seafoods, no? Ay, Diyos ko, yung miras ko, hindi po yung nagsisisti ako, no? Yung, yung, yung paro na malaki, naging paro? Baby paro? Yung bangus na na inaasahan ko, bangus talaga. Banguti ako. Kinuha, sabi ko, ako naulitan. Hindi ko naulitin ito, sabi ko. No? Hindi naman sa nagsisisi tayo. It's because we know, no? Alam natin yung pinupuntahan natin na gano'n ang dadatnan natin kasi they are well known dun sa ganun na handa, no? Oh, Diyos ko, rin kapatid kanini, sakit na parang imbitan man. Sister, ni nga na kanina na po. So, hindi naman po sa maarte tayo, basta masarap po ang pagkaluto kahit na yung ano lang inihaw at saka yung mga fresh na gulay. Tapos yung bagoong talagang masarap. Doon mo sasarapan yung bagoong. Tama ba? No? Tsaka yung suka, yan. O kaya yung balaw-balaw, no? Yung detang, ano yung balaw-balaw? doon mo, yan, si Ate Laura, favorite ko yung balaw-balaw niya, sarap, no? Yun ang sarapan mo. Hallelujah. Praise God. So kahit na napakasimple, pero yung kanyang asin, no, yung kanyang pagkaasin ay tamang-tama lang. Ang sarap kumain. Amen? Praise God. Hallelujah. So dapat ganun tayo sa harapan ng Panginoon. Dapat may lasa tayo, masarap tayo, anong tawag doon? Mabanglong samyo. No? A sweet aroma sa harapan ng Panginoon. Yan. Dapat sweet tayo sa Diyos. Hallelujah. And salt is also or serve also as a binder. Binder. Ano ba yung binder? Di ba yun sinabi kanina sa kanta, bigkisin mo ng pag-ibig. Amen. Bigkisin ng iyong pagmamahal. Yan. Binder, pamigkis. Yan. Salt is a binder also. Ni-research ko po yan, sabi niya. So, salt as binder extract the myofibrillar protein in process and form meat, binding the meat together and reducing cooking losses. Sabi po niya. So, binabind po ng salt ang karne, no? Para hindi siya masira. Yan. So, binder is also something that make things intact. Yan. So it will not scatter around para hindi sumabog. Kailangan i-binder mo, pikisin mo para hindi sumabog, no? At hindi masira. Okay? So, meron po tayong old song, no? Sabi ko nga, like the old churches made or yung mga old churches natin, nagtataka tayo paano nila tinayo yan. Ang lalaking boulders, paano nila bind together? No? Paano nila, ang hirap yata yung bind, paano nila pinagpatong-patong yan at hindi nasira yung mga old buildings natin, mga old churches natin, no? So, merong nagsasabi yung binder na ginawa dyan ay itlog. Yan, yung kalaro ng itlog, no? Isinali sa clay, tama ba? No? Para ma-bind yung mga malalaking folder or boulder.
And then sa engineering naman, ano ba yung pang-bind ng mga materyales? Hindi ba semento? So from kalaro, naging semento, yun ang pang-bind. Sa ating pamilya, ano ang nagbabind sa atin? Kahit na madalas or araw-araw nag-aaway-away tayo sa bahay, ano yung nagbabind sa atin? Pagmamahal. Love. Amen? Dito, what bind us together here? Di naman tayo magkakamag-anak. Diba? Hindi naman tayo dating magkakaibigan. No? Ako hindi mang kaibigan ng turing sa inyo, mga kapatid, ang turing ko. But what bind us together? It's the love of God. No? Ang pagmamahal ng Diyos ang nagbibigkis sa atin. As the song or old songs, pastor, o ini, kulkulante. Ne? Bind us together, Lord, bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. Maalam ni nanay, yan, wow, ang matatandang Kristiyano. Alam mo yan. No? Bigkisin mo kami, O Diyos, ng isang pamagkis na kailanman ay hindi, anong tawag doon, masisira, hindi siya, ang tawag doon, aliyang, nakatayapi kawani, with cord that cannot be broken, sabi niya, no? Bind us together, Lord. No? Hallelujah. So, ang salt yan po, no? Kung may salt sa atin, we are binder also. Tama-tama po yung ating kanta kanina. Amen? Kaya po ako pinapabayaan ko ang Holy Spirit na pag-ugnay-ugnayin niya tayo, pagbigkis-bigkisin niya tayo. Sa opening song pa lang bigkisin ng iyong pag-ibig. Amen? Sinabi mo ba sa kanila ang aking hindi, di ba? So that is the working of the Holy Spirit. Nepo, yun po ang pagkilos ng Holy Spirit sa atin. Kahit na hindi mo sabihin ang laman ng iyong mensahe ng Diyos sa mga tao, ang Diyos kikilos yan. Pag-iisa-isahin niya tayong lahat when it comes to worship. When it comes to service. Hallelujah. Praise the Lord. And also, salt is a stabilizer. Yan, stabilizer. Ano ba yung stabilizer, no? Sabi rito, enhance performance and longevity. Like salt, it enhances the flavor of the food. It can preserve and make the meat or anything, no, vegetable or fish last longer. No? So, ang salt ay stabilizer para magtagal. Amen? So tayo, dapat stabilizer tayo. Anong sinabi nung kanta natin kanina? Nagsusumamo, nagpapakumbaba, kami patawarin sa aming sala. Amen? At syempre, sabi nga ng Matthew chapter 6, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. So dapat tayo maging stabilizer instead na destroyer tayo ng church. No, maging stabilizer tayo para ma-preserve. No, para ma-preserve at humaba ang misyon ng ating church dito sa Lubang. Amen? At ako'y natutuwa, napakarami natin ngayon. Almost every Sunday, napakarami natin. So pinatutunayan talaga natin na tayo, no? We are the salt of the earth. Hallelujah. So let us enhance our service to God so we can preserve our faith and this church of God which is given to us as place of worship. Hallelujah.
This church will last with the people like salt that gives delicious flavor. Ang church na ito, no, na binigay sa atin ng Diyos ay dapat nating pag-ibayuhin. Stabilizer kasi enhancer yan eh. No, enhancer. So let us enhance our church. Pag-ibayuhin natin ang ating iglesia. Amen? Hallelujah. Let us be a binder also of faith and love to people. Let us be a binder. Let us be an enhancer. Let us be a stabilizer. So magmula po ngayon na narinig natin ang salita ng Diyos, pagibayuhin po natin ang ating performance, no? Performance sa ating Panginoon dahil tayo po ay lahat ay tagapaglingkod ng Diyos. Pagibayuhin natin ang ating sigla, ang ating pananampalataya, ang ating saya kapag tayo'y dumarating dito para sumamba. Amen? So sana hindi lang ngayon may okasyon na nandito tayong lahat. Well, it is understood sa ating mga bisita ng taga Mindoro, sila babalik. Pero tayong mga taga rito sa Lubao, pagibayuhin natin. Amen? Hallelujah. So, ano ba yung sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 13? Ito na po yung last verse natin. Sabi dito, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor." No? His, sabi niya. Ang his po ay ginagamit sa tao lang. So, Jesus here is speaking hindi sa salt na material. Hindi yung asin na pinanglalagay natin sa ating mga ulam. Tinutukoy ni Jesus dito ay tayong mga tao. Bakit his at hindi her? Well, the rule in grammar, no, is the rule of Adam. The rule of Adam. Amen? So mga English major po at kukunti lang nakakaalam nun. Kapag hindi mo alam ang gender ng pinatutungkulan, the rule of Adam yes, that is the rule of Adam. Kaya nga sabi niya, the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing. Good for nothing, walang kwenta. Walang kwenta. But to be cast out, oh my God, may tatapon siya. And to be trodden under foot of men. Pagtatapak-tapakan ka. So kung ikaw, kapatid ko, wala kang lasa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao, no? Destroyer ka. Hindi nakikita ang pagmamahal sa'yo, hindi nakikita ang pananampalataya, ang pag-asa sa'yo. Anong mangyayari sa'yo? No? So what is the use of salt if it lost its flavor? Wala. Useless. And so, we will just be thrown away. Itatapon tayo. Nepo, gusto ba nating tapak-tapakan tayo ng mga tao sa labas? May Kristiyano ya pa mo eh, namang palaya panintigan. Wow. Nepo, sakit po yun. So, naging Kristiyano tayo, panindigan natin yan. The covenant of salt, the everlasting covenant of God to us. Nepo, just like the covenant of God to Israel. And remember, we are grafted to Israel. And whoever bless Israel will be blessed. Tandaan po natin yan. No? Kanino ka makikisama ba? Hindi ba sa pinagpala ng Diyos? Amen? Naalala ko tuloy yung isang congressman,
Hindi ko lang alam kung Palestinian congressman yon, nagsasalita, kinars niya ang Israel. Ora mismo po, kung nakita niyo na yun sa mga real video, ora mismo siya inatake sa puso at namatay. No? So, hindi naman sa namumulitika ako sa inyo. Tandaan po natin, we are grafted with Israel. And whoever bless Israel will be blessed. At kasama ang Israel sa ating panalangin sana. Hallelujah. So, sabi nga ni Lord, don't let God spit us out. Huwag natin pabayaan na tayo'y isuka, ilabas ng Diyos. Let our faith and love be delicious or sweet aroma of worship to our God. Paano tayong isusuka ng Diyos sa Revelation, di ba? Kapag ikaw ay sala sa lamig, sala sa init, susuka ka ng Diyos. So, hindi pwede yung maligam-gam na worship dito. Kailangan masiglang worship. No? Masarap na worship. Mabanglong samyuking harapan ng Diyos. So let us have this covenant of salt which signifies the everlasting covenant with our God. Hallelujah. Si Lord na ang nakikipag-covenant sa atin. Sino bang aayaw sa Diyos? Ikaw ba na tao na nilikha lang? Iiwanan mo ba ang tagabigay sa iyo ng pagpapala? Hallelujah. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord, for your message, O God. Let us be a salt, O God. Let us be a salt of the earth, Lord. Na sana, Panginoon, karapat dapat nga, O Diyos, katanggap-tanggap nga, Panginoon, masarap sa iyong harapan, Panginoon. Isang mahalimuyak na samyo, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Panginoon, bless us, O Lord, as we bless your name, O God. In Jesus' name, amen.